sige, 1, 2. Oh, saya na. Uuwi na yung batang sobrang higit. blessed ko kasi syempre, pinayagan sa Piperi, hatid ako ayun. Yung batang higit daw uuwi na ako, walang batang higit. Masaya na yarn. Uuwi na eh. See you soon again Kakain ako. kami sa McDo. Ano yan? Restaurant. Yan. Kain mo na. Gutom ang batang yagit. Oh, dali. Sige lang. Magpapamakdo daw si Ann. Magpapamakdo si Ann. Mag-queue stop. Mag-order ka sa queue. Tapos kaming kumain. I-check-in ko na po si Ann. At ayun, parang bata. Nakita niya si Mickey Mouse. Oh, yan na, yan na. Parang bata kung saan naggagala. Pinicturean ko talaga yung ano, ang cute kasi. I-check-in ko na po siya. Mag-check-in na po kami. Hindi ako kasama, ikaw lang. Ako lang pala. So, i-check-in natin siya. Kasi kailangan ko nang bumalik sa aking amo. At madalian. Ang travel ay kulang 1 oras. Kaya kailangan ko na siyang layasan. Ayan, nahatid natin siya. Thank you so much. Ay, syempre. Sinasabi na God is first talaga. Kaya ako pinabayaan ko siya sa simula umpisa hanggang Hindi naman ngayon, kita naging pwedeng kasama ko kayo. At sa susunod pa natin pagsasama, Oh, yes. Sure. sa muli kong pagbabalik. Ah, yes. Yan ay nasa plano ni God na. Ito yung, nandito ako na mas malapit sa kanya. Sana. Ang pinakamaganda lang, pag uwi ko ng Pilipinas is meron din akong pwedeng pagsambahan na sana safe ng kina Ate Jane Aldo. Shout out! Pwede mo ba sa Ate Jane? Pisilin mo. Ang batang yagit, ano daw? Bakit daw nag-i-stop? Sabi ko, kailangan pisilin. Diba? Ay, grabe yung pinagdaanan namin dito. Ang hirap ng magkaroon ng among maldita. Hindi ko akalain na ganito. Buti na lang tinawagan namin yung agency. Sumagot yung agency niya, yung outgoing agency niya. Sinabihan yung employer na ibablock siya sa ilalagay siya sa blacklist na hindi makakuha ng mga katulong. Akalain mo ba namang wala siyang baggage allowance? Ticket lang? Sarili lang niya yung iuuwi niya? Nasa kontrata naman na pag-uuwi ang katulong may baggage allowance yan nakasama. Ay, na-high blood talaga ako. Patawarin ako ng Diyos. Aligaga. Alam mo yun, pwede ko namang bayaran. Kaso, ang tanong, wala akong pera. Hindi kasi yung pera kong pambayad dun sa luggage niya. 400 plus pa naman yung babayaran niya. Ay. Okay na. Oh, kumusta na? Okay na. Record natin. Great, Guinness World. Nakakuha na ng Ticket, Gate pass. gate pass niya. Makakapasok na siya. Ang grabe, kailangan pang kausapin ang counter ng airlines. But thank you Lord, ang Panginoon talaga mabuti. Ayan. For record purpose only. Sumakit yung ulo ko bisa. Sumakit yung ulo. Uuwi na nga. Sumakit pa yung ulo. Pag ganun ako pag nanenervous din. Pag yung naiinis. Naiinis. Akala mo ba ikaw lang ang nanggigil? Ako din nanggigil. Oh, tayo yan. Ayan, so naka-check-in na po si Ann. So pwede ko na siyang iwanan. At yung paalam ko kay amo ay naantala kaya kailangan ko nang bumalik. Pwede ko na ilagay na timbang na, di ba? Pwede ko na ibalik yung... Oo.
Oo. Ay, thank, Thank you. you. Pwede ko na ilagay. Turuan mo. Buti. Dun. Ibalik natin. Kasi parang hindi ako mahirapan. Kailangan ko na ding bumalik kasi ang biyahe ko ay 1 hour airport to Puswi Bay. Yan. Medyo nagkaroon tayong problema pero ang Panginoon ay nasa atin at naayos na din namin. Kailangan talaga minsan presence of mind sa mga sitwasyon na hindi mo akalaing mangyayari, na hindi sigurado. And so thank you sa inyong lahat sa pagsama, sa paghatid natin kay Ann. At alam mo yung high blood talaga ako. Thank you Lord. Ayan, so na-share ko sa inyo para maging lesson din na kailangan natin maging attentive minsan. Kailangan nating mag-follow up. Kasi ang mga amo ay minsan ay kumanang walang pakialam sa atin. Pero saludo ako sa mga amo na super generous at mababait. But always thanks to the Lord kasi hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Ayan, manalig lang tayo. Pero at times naman talagang gigil ako, na high blood ako. Ay litong-lito yung kaibigan natin eh. Hindi alam ang gagawin. Ayan. So, thank you Lord for this day and thank you Lord sa pagbibigay niya yung kasagutan sa anumang problemang dumarating sa buhay natin. Ayan. So, thank you sa inyong lahat. Malayo ito eh. Malayo daw ito. Ayan na. Departure na siya. Bye-bye. So, ayun na nga. After how many hours na naging naghatid tayo kay Ann. Ayan, pabalik pa lang ako sa aking lungga. Ayun, nandito pala ako sa bus. So, travel time is 45 to 1 hour. Kasi itong bus ko diretso sa aking destination, Causeway Bay. Thank you Lord. Kahit madaming aberya. Naiyak ako talaga sa sitwasyon na, alam mo yun, kahit hindi ako yung nasa sitwasyon ni Ann. Yung pagka ng amo niya is sobrang yung gigil ko, yung alam mo yun. So kung may mga sitwasyon kayong ganito, sa mga kapwa ko OFW, maging attentive lang tayo at saka kailangan nating mag-follow up sa agency and huwag tayong maging kampante sa kung ano yung sinend sa atin, lalo na pag sa mga sitwasyon terminated or 1 month notice or bumaba tayo sa amo. Maging tayo na mag-follow up pa din sa agency kasi yung rights natin as domestic helper hindi nila pwedeng maliitin dahil meron tayong rights. Yung kontrata pa din ay nakakonect pa din sa dating amo. So ganito yung nangyari. Nag-send sa akin si Ann ng ticket niya. Ang pagkabasa ko, wala siyang baggage allowance. So sabi ko, 1 day before yung flight niya, sabi ko na bakit walang baggage allowance na nakikita sa ticket? Sabi kasi niya okay na daw. So hindi na ako nagtanong. Tapos pagdating namin dito, buti na lang kamo mas maaga pa kami sa check-in hour niya. So sabi ko, kailangan nating maaga kasi kailangan kong umuwi kasi nagpaalam ako kay amo na ihahatid kita. Yung favor ng Lord ay binigay sa akin at pinayagan ako ni amo na maghatid dito sa airport. Sa hindi inaasahang pangyayari na yun pala, totoo talaga yung hinala ko na wala siyang baggage allowance, zero talaga, as in yung hand carry lang niya kasi ang hand carry 7 kilos at free yun, walang babayaran sa yung backpack niya. Pagdating namin ng check-in, mag-check-in dapat siya yung officer doon sa counter nagsabi na wala kang baggage allowance, you have to pay 450 Hong Kong dollar. Ha? Sabi ko, why? Kasama yun sa sa ticket. Wala. Inulit ko, talagang wala kasi yun ang nakita ko sa ticket. Ang iniisip ko, either nabanggit ko kay Ann na baka separate. Hindi pwede yun. Sa kontrata ng bawat Pilipino na dito sa Hong Kong, as a contract na pagka terminated ang pagkababa ng katulong sa amo at terminator or yung 1 month notice kasi nag 1 month notice naman ang ating kaibigan na si Ann. So makakakuha siya ng proper treatment
ng ano niya, ng benefits niya na yung ticket, tsaka sa ticket niya pag uwi ng Pinas, kasama na doon yung luggage allowance dapat. Maliban doon sa hand carry. So grabe yung parang nakita ko siya, tulala na yung itsura niya, ano. Sabi ko tawagan niya yung agency niya. So yun, tinawagan namin yung agency niya. Nakausap namin yung agent doon, yung boss ng agency, at tinawagan talaga, and I'm so thankful na meron ding binigay si God na wisdom doon at saka yung favor na communication ng agency doon sa employer. So tinawagan niya yung employer at hindi sinasagot. So ang diniretso na tinawagan yung asawa ng employer, at sinabi na ipabablock sila sa labor at hindi makakakuha na ng katulong dahil sa ginawa nila kung hindi nila ibigay yon. Tumalima naman yung babae, yung amo niya. Kaso lang, tumawag kay Ann. Kailangan pa daw niyang makausap yung officer dito sa counter. Hindi talaga siya maniwala na wala siyang binigay. Grabe yung gigil to the highest level talaga. Alam mo yung, kasi malapit na yung our flight niya, alas 5, kailangan naka-check-in na siya sa loob kasi yung eroplano ay medyo mag-shuttle bus pa siya papunta dun sa airplane. Grabe yung gigil ko, pero thank you Lord, kinalma pa rin tayo ng Panginoon na everything will be okay, as long as everything will be okay. Hindi ko pa rin matanggal yung gigil at galit ko ba. But thank you Lord, nakausap niya, at mismong siya ang nakarinig doon sa officer na wala nga siyang ni-reserve na luggage, na binigay na luggage allowance sa ticket ni Ann na kaibigan natin. And yun na, nakapag-check-in na si Ann after 2 hours of communicating. Buti na lang kamo, napaaga talaga yung pagpunta natin dito sa airport. So thank you Lord for that wisdom, thank you Lord for that favor na presence of mind. At papasalamat ako sa Lord na natulungan natin siya, and ayun, naka-check-in na po siya at nasa boarding na po siya. So mag-aantay na lang siya ng 5:25 na flight niya. Naka-check-in na siya sa loob. So ayun lang, ma-share ko lang sa inyo, and the lesson learned is kung may maganitong sitwasyon tayo, be attentive and mag-follow tayo sa agency para hindi tayo magkaroon ng parang nangyaring aberya, lalong-lalo na pag ganitong mga sitwasyon natin. Ayan. So thank you. Yun lang ang i-share ko, and thank you sa inyong lahat. Ayan, bumaba na ako ng bus galing airport. 2 rides ako kasi yung bus ko iba naman, paakyat doon sa amin. So bumaba na ako, and mag-aantay tayo ng bus natin paakyat sa amin. Yan, at least okay na, na-solve na. Makakauwi na din si Ann. Ayan. Salamat sa inyo.